Purihin ang Diyos sa araw na ito. Hallelujah. Salamat sa Panginoon na tayo po ay muling magkasama-sama sa ating pong online worship na po. Hallelujah. Panalangin po namin na kayo po ay nasa maayos na kalagayan. Kayo man po ay nag-iisa ngayon. May mga kasama po kayo. Kasama niyo po yung loved ones niyo, kunwari, ang inyong mga kaibigan. Panalangin namin na ang kamay ng Panginoon ay abutin po ang inyong mga pangangailangan. We pray that the Lord will provide all your needs according to His riches and His glory through Christ Jesus. Hallelujah. Sa ating po pagpapasimula, nais ko po kayong tanungin, magkaroon tayo ng konting games. May papahulaan ako sa inyo. Ang sino mang makahula nito, nako, hallelujah. Pagpapalain kayo higit ng Diyos. Hallelujah. So, what is this? Ano kaya itong parang box na ito? Yan po, tingnan nyo po maigi. Letter A, yan po ba ay washing machine? Letter B, yan po ba ay refrigerator? O letter C, yan po ba ay sound system? Letter D, yan po ba ay generator? O letter E, none of the above. So ano kaya? Washing machine, refrigerator ba yan? Mukhang sound system? No? Generator? Di naman. O none of the above? Kung ang sagot nyo po ay none of the above, tama po ang sagot po ninyo. No? Dahil yan pong box na yan ay isa pong musical instrument na ang tawag po dyan ay theremin. Theremin. Yan po ay ginawa ng isang Russian inventor na ang pangalan ay Leon Theremin. Halos kaparehas ng pangalan ko po. Na kung saan pag ginamit po yan, ilalagay po ang mga kamay sa ibabaw ng antena. May mga antena po yan. Isa po itong electronic instrument na hindi kailangan hawakan. Hindi mo kinakailangan hawakan yan. Iwe-wave mo lang yung kamay mo, kukumpas-kumpas mo lang yung kamay mo doon sa mga antena, at makakalikha ka na ng magandang tunog na parang hawig sa violin, pero hindi naman violin. No? Parang hawig lang, pang classical. I-search nyo po yan, napakaganda po ng tunog niyan. Na po. Na kung alam mo po ang purpose ng instrument na ito, you can make a beautiful sound. Para pong sa buhay na po, if you know your purpose, the reason why you are existing, the reason why are you living, if you know your purpose, you will sound so great. But if you don't know the purpose of your life, you will sound so bad. Sintonado po tayo mga kapatid. Or maybe, you will not even sound at all. Para kang theremin na ang tingin lang ng mga tao na walang alam sa iyo, ang tingin nila sa iyo para ka lang lumang aparador, para ka lang lumang maleta, no po? So pero kung alam mo yung reason kung bakit ka nabubuhay, alam mo yung reason kung bakit ka binigyan ng Panginoon ng buhay, kung alam mo yung purpose mo, hallelujah, you will sound so great. Hallelujah. Psalms chapter 8 verse 2, pinakita po sa atin dito kung bakit po tayo nilikha ng Diyos, bakit tayo binigyan ng buhay ng Panginoon, kung ano ba ang purpose ng ating buhay. Basahin po natin. Out of the mouth of babes and nursing infants, you have ordained strength. Now, yung strength dito ay kadalasan ini-interpret po ito na power, authority, pwedeng physical strength,
pwede rin pong praise or worship. Pero mas maganda po, tignan po natin yung paliwanag ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 21 verse 16. Ito po ang wika ng Panginoon, ito po ang kanyang paliwanag. And Jesus said to them, "Yes, have you never read? Out of the mouth of babes and nursing infants, you have perfected praise." Purihin po ang Panginoon. Ang sabi dito, nasa tiyan ka pa lang ng iyong ina, ipinapanganak ka pa lang, alam na ng Diyos ang reason, ang plano, ang purpose o ang disenyo ng ating buhay. Alam na ng Panginoon yan. Ito po ay para purihin, sambahin ng Panginoon. Kaya ang sabi dito, out of the mouth of babes and nursing infants, you have perfected praise. Ibig sabihin, ang reason, ang purpose ng ating buhay ay para sambahin ng Panginoon. Nabubuhay tayo para sumamba sa Panginoon. Now, may mga anthropologists ang nagsasabi na sa kanilang pagsasaliksik sa malalim na pag-aaral sa buhay ng mga sinaunang tao at hanggang sa mga modernong tao po, nakita po nila na ang pagsamba ay nature na ito ng mga tao. Built-in nature, katulad sa paghinga, pagkain, na hindi na kailangan ituro sa atin dahil nature na po natin ito. Ito po ay isa sa mga sangkap na nilagay po ng Diyos sa tao, na siya ay naglagay po ng empty space sa ating puso na siya lamang po ang may kakayanan magpuno. Kaya may mga tao po na nagtataka kung ano po ba ang kulang? Bakit sa kabila ng kayamanan, sa kabila ng kanilang kapangyarihan, sa kabila ng kanilang kasikatan, bakit hindi pa rin sila masaya? Bakit parang may kulang pa rin? At maliwanag na pinapakita sa atin ang salita ng Diyos na ang Panginoon lamang ang makapagpupuno ng empty space sa ating po mga puso. Tandaan po natin, ang worship po ay napakahalaga. Para itong paghinga, parang pagkain, pag-inom ng tubig na kapag di natin po ginawa, maaari tayong manghina, magkasakit o mamatay tayo spiritually. Ganun kaimportante ang pagsamba. Hallelujah. Ang wika po sa Roma 1:18-23, pag binasa po natin yan, itinulak tayo ng dyablo sa pagkakasala. Kaya naging distorted ang ating worship. Lihis, mali at labag sa Biblia na siyang salita ng Diyos ang ating pagsamba. Basahin po natin ang wika po ni Kenneth R. Samples. Ito po ang sabi niya. Creatures who were made to be worshipers can't stop worshiping despite the vacuum of being separated from God by sin. People naturally look for something to replace God. Napakaganda po ng sinabi po ni Kenneth po dito. Wala pong pwedeng pumigil sa tao para mag-worship. No one can stop him para sumamba. Kahit yung sarili nga siguro niya, hindi niya mahadlangan na sumamba. Kasi meron nga pong ganong built-in nature na inilagay po ang Panginoon sa atin. Kaya kahit yung tao malayo sa Diyos, dahil sa kasalanan, makikita mo yung tao, naghahanap pa rin siya ng sasambahin. Kasi nung nilikha siya ng Diyos, nilikha siya bilang worshiper. Kaya kahit ang tao malayo sa Diyos, hahanap pa rin siya ng mga bagay na pwedeng sambahin. Hindi po yan pwedeng pigilan. At makikita niya na
Sa kabila ng mga bagay na ito, hindi pa rin siya masaya. Sa kabila ng mga bagay na ito, na kanyang inaabot, na kanyang pinaglilingkuran, pinag-uukulan ng kanyang panahon, buhay, oras, resources, hindi pa rin siya masaya. Nakita niyo po yung example during the lockdown. Bawal po talagang lumabas. Bawal po talaga yung mga sugal. Pero naalala niyo po yung balita sa TV na may mga tao na hindi po nilang mapigilan yung sarili nila. Nakita po natin na nagsasabong sa taas ng isang gusali. Nagsasabong sa isang gusali na walang tao. Ano po? Doon sa taas. Nahuli po sila ng mga pulis. So yun po yung sinasabi natin na kapag ang isang tao kahit malayo na siya sa Diyos, dahil nilikha ng Diyos ang tao bilang mga worshipers, sasamba siya sa mga bagay-bagay dito sa mundo, sa mga bisyo, sa mga gawaing sanlibutan. Pag-uukulan niya yun ng panahon, pero makikita niya yung sarili niya pagod, malungkot. Dahil tanging ang Diyos lamang ang makapagpupuno nito. Tunay ang Diyos lamang po ang ating pong kapunuan. Gustong-gusto ko po yung example ng misis ko, si Sister Chris. Sabi niya, parang sasakyan lang yan eh. Tayo ay parang sasakyan na ang disenyo sa atin, gasolina. Hindi tayo pwedeng lagyan ng tubig. No? Hindi pwedeng tubig, hindi pwedeng soft drinks. Ang ilagay po sa atin, ang kailangan natin gas. Kasi pag hindi po gas ang ilagay natin yan, lagyan mo ng tubig, soft drinks yan, masisira yan. Ganun po ang worship. Kailangan po tayong sumamba sa totoong Diyos, sa totoong Panginoon, sa ating Panginoong Hesus lamang. Kasi kung sasamba po tayo sa mga bagay dito sa mundo, sa mga material na bagay, no po, parang soft drinks yan, parang tubig yan na nilalagay mo sa sasakyan, masisira po yan. Now, ayon po sa Google, mayroon pong sinabi dito na what are the things people worship? Ito po yung pinupuntahan ng tao, ng mga tao na disconnected, wala sa Panginoon, malayo sa Panginoon. What are the things people worship? People can be narcissistic and worship themselves, power, wealth, fame, heroes, celebrities, rock stars, or anything that consumes their time or energy when God deserves it. Ito po yung mga sinasamba ng tao. Mga bagay na sinasamba ng tao instead ang Panginoon. No po? Kapag ito po ay sinasamba ng mga tao, dito nauubos yung kanyang panahon, oras, paglilingkod, makakaranas po siya ng kabiguan, kalungkutan. No po? Wala ho yung saya. Hallelujah. Kaya po ako nabibless po ako sa mga kapatiran po natin eh. Kasi po, nakita ko po na sa ganitong panahon na nagwo-worship po tayo online, nagwo-worship pa rin po mga kapatiran natin. Sumasabay pa rin sila. No po? Nagsimula yan sa ganitong trials, sa ganitong test. Nung panahon na masikip yung lugar para sambahin ang Diyos, kahit masikip, sumasamba pa rin yung mga kapatiran natin. No? Nung panahon na mainit yung lugar, no? Mainit yung lugar natin, walang aircon, kahit mainit, sumasamba yung mga kapatiran. Kahit malakas po yung ulan, kahit may bagyo, kung minsan tumatapat yung bagyo, masamang panahon sa ating day of worship, oras ng pagsamba, kahit mapangit ang panahon, sumasamba mga kapatiran. Kahit nga po nung nag-alboroto yung
Taal Volcano, sakto po yun eh. Oras ng pagsamba, araw ng pagsamba. Nakita ko yung mga kapatiran. Dumadalo sa gawain ng Diyos. Andyan yung walang kuryente, madilim. No? Puro ashfall. Umuulan ng buhangin na galing sa Taal. Ay grabe po, nakaka-bless yung mga kapatiran. Hindi po sila pwedeng pigilan. Kaya yung po mga ganong karanasan, test po yun eh, pagsubok. Kaya pagdating ngayon sa online worship, yung mga kapatid natin, kaya pa rin nilang sumamba sa Diyos. Kaya pa rin nilang magpuri sa Panginoon kasi ang dami na nilang pinagdaanan. Mga problema, mga suliranin, mga life challenges. Mga kapatid, we will never stop worshiping the Lord because we love Him. We love the Lord with all our hearts. Hallelujah. We only worship the one and only God. Sasamba lang tayo patuloy sa nag-iisang Diyos na may likha ng langit at ng lupa at walang pwedeng pumigil po sa atin. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Deuteronomy chapter 6, verse 4, verse 5. Ang wika po dito, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. Hallelujah. There is only one God, and we will worship Him in spirit and in truth. We worship Him because we love Him with all our hearts, with all our minds. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Now, tayo po ay dadako sa lundo po ng ating mensahe. Nais ko pong i-share sa araw nito the benefits of worship. Ano po ba ang benepisyo ng pagsamba? Yes, ang Panginoon ay nalulugod. Ang Diyos ay natutuwa. Pero mayroon pong impact yung pagsamba sa ating mga sumasamba sa Panginoon, sa totoong Panginoon. Number 1, worship invites God's presence. Ang sabi ng Psalms chapter 22 verse 3, ang Panginoon ay nananaog sa ating mga pagpupuri. God inhabits the praises of His people. God enthroned in our praises. Ang Panginoon ay tumutrono sa ating pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Share ko lang po sa inyo, nung panahon ng kabataan ko, siguro mga 17, grabe yung desire ko na maranasan yung gifts of the Holy Spirit. Gusto ko maranasan yung presence ni God, lalong-lalo na yung gifts of the Holy Spirit, especially the speaking in tongues na nakalagay sa Acts chapter 2 verse 1 to 4, Acts chapter 10 verse 44 hanggang 48, and 1 Corinthians chapter 14. Nung panahon ng kabataan ko, grabe yung desire ko diyan. Gusto ko siyang maranasan. Hallelujah. Hallelujah. Now, may mga churches po, Christian churches, ang hindi po naniniwala dito sa gifts of the Holy Spirit, and we respect them. Naniniwala po tayo na kanya-kanya huyang pahayag eh. Pero we do believe na kapag nakalagay sa Biblia, ito po ay totoo. Ako po kasi, natatakot po ako na tanggalin, putulin o ikat yung anumang nakalagay sa Word of God. Delikado po kasi yan eh. So may mga malalakas kasi ang loob na sinasabi nila na wala na yung gifts of the Holy Spirit, tapos na yan, hindi na nangyayari yan. Ako po, medyo mahina po ang aking kalooban dyan. Natatakot po ko na ikat yung mga ganyang nakalagay sa Biblia. Kasi po, nagbigay po ng warning ang Biblia sa Revelation 22:18-19 na hindi natin dapat bawasan ang Biblia, ang mga turo dito, at hindi natin pwedeng dagdagan.
Ang sino mang magdagdag, idagdag sa kanya ng Diyos yung mga sumpa. At ang sino mang magbawas, bawasan din siya ng Panginoon. So ako po, natatakot ako sa ganoon. Even Galatians 1:8 ang sabi doon, ang sino mang magturo sa atin ng wala sa Biblia, kahit siya ay angel, no? Kahit sabihin natin siya ay matalinong tao, mayamang tao, at sasabihin niyang wala ng gifts of the Holy Spirit, hindi na nag-i-exist yan, hindi na napapractice yan. Naku, Diyos ko Panginoon, medyo hindi po ako palagay po dyan. No? At kung kayo po ay ganyan ang paniniwala nyo na hindi na to nag-i-exist, wala ng gifts of the Holy Spirit, nire-respect po namin kayo. Pero sa amin pong church, sa amin pong mga full gospel churches, evangelical, na naniniwala na the Bible is the Word of God from Genesis to Revelation, wala tayong babawasan dyan, wala tayong dadagdagan yan, ang lahat na nakalagay dyan ay para sa ating kabutihan, yan ay kalooban ng Panginoon. So mga kapatid, nung kabataan ko po, hinahanap ko yan. Gusto ko pong maranasan yung presence ng Panginoon. Lahat halos na mga alam kong mga churches, local churches, ay dinadalo ko. Gusto ko kasi maranasan yung presence ng Panginoon. Pero nakalulungkot po, marami po akong malalaking churches ang pinuntahan. Hindi ko po naranasan yung presence ni God. Kaya minsan, isang gabi po, madilim, doon sa aming munting Bible study sa bahay po namin, diyan po sa Sampaloc, sa Manila, sa pagtuturo po ng tatay ko po, ng daddy ko about Holy Spirit, hindi ko po akalain na habang sumasamba po kami, doon sa maliit na bahay, bumaba yung banal na Espiritu sa amin. I was filled by the Holy Spirit and I received the infilling power of the Holy Spirit, the Holy Ghost, na sa aking pagpupuri, hindi ko namamalaya na yung lumalabas sa aking bibig ay mga lingwahe na galing sa Diyos na hindi ko na maintindihan, at iyak po ko ng iyak sa kagalakan. Hallelujah! And after that Bible study, sabi ko, Daddy, ano ba itong naranasan ko? Hindi ko po maintindihan bakit ako nagpupuri sa ibang wika. At ang sabi po ng tatay ko, anak, naranasan mo yung Acts chapter 2 verse 1 to 4, Acts chapter 10 verse 44 hanggang 48, and 1 Corinthians chapter 14. Anak, you receive the infilling power of the Holy Ghost. Hallelujah. Tuwang-tuwa po ko. Pero ang lesson po na tinuro sa akin ng Panginoon doon, sa pagsamba po, para maranasan natin ang presensya ng Diyos, minsan hindi kailangan ng maraming tao. Minsan po hindi kailangan ng magandang lugar para maranasan mo ang presensya ng Diyos. Na kahit nasa simpleng lugar ka lang, kahit nga lang nag-iisa ka, ngayon na nakikinig, kasama mo kunyari mga anak mo, asawa mo, you can freely receive and experience the outpouring of the holy presence of God. Malaya mo itong mararanasan dahil ang tinuro lang po ng Panginoon sa akin, yung pusong uhaw sa pagsamba. Yung uhaw na uhaw ka. Kasi po noon talagang halos lahat ng churches, even mega churches, pinupuntahan ko just to experience the presence of God. Pero hindi po ako doon kinatagpo ng Panginoon. Alam niyo kung saan ako kinatagpo? Sa isang simpleng bahay. Dahil ang tinuro na sa akin ng Panginoon doon, anak, wala sa mga bagay, wala sa mga material na bagay. Basta uhaw ka sa aking presensya at sa iyong pagsamba, nandun yung kauhawan, then you are going to experience my presence. Hallelujah. Kaya kapatid, kaibigan, kahit nandiyan ka sa bahay, worship the Lord, sing to the Lord. Hallelujah. Praise Him from your heart. Worship the Lord in spirit and in truth. Hallelujah. Huwag mong pigilan yung bibig mo na magpuri, magpasalamat at sumamba sa Diyos. Yung aking nga po noong bina-Bible study,
Alam niyo kung saan niya naranasan yung Holy Spirit, yung presence ni God? Sa bahay po. Sa bahay din nila, sa harap ng computer. Hindi po nagko-computer gaming na po, hindi po. Sa harap ng computer, na sumasabay po siya doon sa worship, doon sa mga songs of praise, songs of deliverance, mga awit sa Diyos. At ang sabi niya sa akin, nandun sa computer, nakaharap siya, sumasamba siya sa Panginoon, sa kanilang bahay. Doon niya naranasan yung kapuspusan sa presensya ng Diyos. So anong tinuturo ng Panginoon? Wala sa lugar. Wala sa dami ng tao. Kaya wag mo nang hintayin na gusto mo ng formal worship, physical worship, gusto mo na ng mass gathering dahil gusto mong maranasan ang presensya ng Diyos. No amen for that. No amen for that. Kasi kahit nasa bahay ka lang, kung uhaw ka na sumasamba sa presensya ng Diyos, hallelujah, damandama ko po yung presence ni God. Mararanasan mo. Worship invites God's presence. Tandaan mo yan. The benefits of worship. Number 2, bibilisan na ho natin ito. Worship brings victory. Hallelujah. Kaya hindi tayo pwedeng pigilan sa ating pagsamba sa Diyos because we want to experience God's victory in our lives para sa ating mga anak na po, para sa ating asawa, para sa ating pamilya, para sa ating mga kapatiran, para sa ating bansa. Worship brings victory as we worship the Lord. Yung tagumpay, yung pananagumpay, bababayan, ibibigay yan ng Diyos sa atin. Nakalagay po ito ng maraming beses sa Biblia na every time nag-worship yung mga tao, nandun yung victory. Pero best example po, yung best example po ay yung 2 Chronicles chapter 20 sa panahon ni King Jehoshaphat, no po? Na kung saan 3 kingdoms nagtulong-tulong, nag-bolt in para siya digmain. Nandun yung takot sa kanya. Kaya siya'y nag-ayuno, siya'y nanalangin, tumawag kay Yahweh. At ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Ang laban na ito ay laban ko. No? Hallelujah. Ito po, during the war, nung nasa battlefield na po sila, alam niyo po kung anong inilagay po ni King Jehoshaphat sa unahan ng battlefield. Hindi po yung matatapang na mga kawal niya, hindi yung mga malalakas na digmaang kagamitan o sandata, hindi po yung matatapang na mga sundalo, kawal, hindi po yun eh. Ang iniligay niya sa harap ng digmaan ay yung kanyang mga worship leaders, yung mga mang-aawit. Kaya kung ikaw po kapatid, nasa member ka ng, kaya kapatid, kung ikaw ay member ng music team, imagine mo, digmaan, ilalagay ka sa unahan. Ganun po ang ginawa ni Jehoshaphat, inilagay po niya sa unahan. Ganun po yung ginawa ni Jehoshaphat, inilagay niya sa unahan ng digmaan yung mga awit ng Panginoon. At ang sabi ng Biblia sa 2 Chronicles chapter 20 verse 22, habang sila'y umaawit at nagpupuri, bumaba ang presensya ng Diyos, ang anghel ng Panginoon. At ang sabi po dito, sila yung kanilang mga kalaban ang nagpatayan. Nagkagulo po sila. They were confused. 2 Chronicles 20:22, at the very moment they began to sing and give praise, the Lord caused the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir to start fighting among themselves. At ang sabi ng Biblia, sila ay naubos. Wala pong natira sa kanila. At doon natin makikita na worship brings victory, kapatid, kaibigan. Hallelujah. Na sa ating pagsamba, sa ating pagpupuri, bumababa po ang presensya ng Diyos, bumababa po yung anghel ng Panginoon. Hallelujah.
Ang ganda po nung shinare dati sa akin nung kapatiran natin dyan sa Baguio City. Meron pong isang church po dyan na dati po nating nadalaw. No, during our worship, nagkaroon po ng angelic visitation. Talagang bumababa po yung mga angels. At ang sabi niya po sa akin, sa kanyang pangitain, nakita niya, na-surprise po siya, na ang sabi niya, Pastor, akala ko nung una, yung mga angels, maaamo, mababait. Pero sabi niya sa akin, iba pala pag warrior angels yung bumababa. Sa kwento po niya, sa kanyang pangitain, habang nagpupuri, sumasamba ang mga kapatiran, bumababa yung mga warrior angels at hinahabol po yung mga demons, mga evil spirit na takot na takot. So doon natin makikita mga kapatid na as we worship the Lord, there is victory. Kaya minsan ko ang bahay nyo, sabihin natin parang malungkot, laging nagkakagulo, laging nag-aaway, laging nagsisigawan. Alam nyo, advice ko po sa inyo, magpatugtog po kayo ng praise and worship, sabayan nyo ng praise and worship, mag-anak, magpuri po kayo sa Panginoon. Kasi yung mga pag-aaway, kaguluhan, sa likod po niya, may mga evil spirits po yan. May mga demonic forces na nag-uudyok sa inyong mag-asawa na mag-away kayo, sa inyong magkakapatid na mag-away kayo. Ito po magandang gawin. Worship brings victory. As you worship the Lord, bababa yung kanyang presensya, yung kanyang mga anghel, at itataboy po yung mga demonic forces na yan na nagkukos para magalit kayo, uminit ang ulo nyo, magsigawan kayo. Purihin ang Panginoon, mapapansin nyo, mapapanatag kayo. Mapapanatag kayo. Mawawala yung takot, mawawala yung tensyon, mawawala yung galit, sapagkat ang presensya ng Diyos ay bumababa. Worship invites God's presence and worship brings victory. Benefits of worship po tayo. Malapit na po tayong matapos. Pangatlo po, ito po siguro yung gusto ng marami. Worship brings blessing. Hallelujah. Hindi po tayo talo sa ating worship, even online worship. Hindi po tayo talo, hindi po tayo lugi kasi po ang pagsamba po ay nag-aanyaya na ibuhos ng Panginoon ang kanyang pagpapala. Ang tanong, sino po sa inyo gustong pagpalain ng Panginoon? Do you want to receive His blessing? Do you want to receive His blessing? Sige po, please shout Amen. Amen po tayo dyan. Now, worship brings blessing as we study the Bible. No? Maraming pong pagkakataon sa Biblia po ito. Pero ang pinakapaborito ko po ay yung 2 Kings chapter 4 verse 1 hanggang 7. Ang ganda po ng kwento niyan tungkol sa isang lingkod ng Diyos ng pangalan ay si Elisha at nagkuproblema yung isang single mom. Sabihin ko na pong single mom kasi ang kwento po niyan, ang kanyang asawa po ay namatay po yung asawa niya at matindi yung pagkakautang po nila. Hindi po sinabi ng Biblia kung ano ang dahilan ng pagkakautang, pero ma-analyze mo, mabigat yung utang. Mabigat po kasi yung pinagkakautangan nila, ang sabi, bilang kabayaran sa utang ng kanilang pamilya, kukunin na lang yung 2 anak at gagawing mga alipin, mga slaves. So, kung ikaw yung babae na walang ka na ng asawa, eto kukunin pa yung mga anak mo, gagawing mga slaves. No po? Ito po, worshiper po ito. Worshiper, kaya ang ginawa niya, wala siyang ginawa kundi ang dumulog sa Panginoon at magbigay ng pagsamba sa Diyos. Kaya ang sabi po ni Elisha, anong meron sa inyo? At malungkot na nagsalita yung babae, wala po. Ang meron lang po doon, lalagyan ng langis na walang laman. Wala hong laman. Ang sabi ni Elisha, eto gawin mo, manghiram ka ng mga bote ng langis sa mga kapitbahay mo. Manghiram ka, damihan mo.
At pagkatapos magkulong kayo mag-iina at salinan mo yung bawat bote. Hallelujah. Nagkaroon po ng supernatural provision. Nagkaroon po ng creative miracles dahil yung empty jar of oil, nagkaroon po yun ng laman at sinasalinan niya. At marami po silang nasalinan mag-iina. Hanggang sa napuno po lahat. At ang sabi ng lingkod ng Diyos, ibenta mo yan, yung mga langis na yan, at bayaran nyo yung utang nyo. At yung natira, itayo nyo ng negosyo, parang ganun. Para may pang-support sa inyong mag-iina. Worship brings blessing. At marami na po kong nakita sa kapatiran po natin dito po sa Silang Cavite hanggang Taytay Rizal. Yung mga tapat po na worshipers, nakita ko pinagpala yung mga buhay nila. Dati po hirap na hirap sa pag-aaral, ngayon graduate na. Dati po hirap sa trabaho, ngayon may magandang trabaho na. Dati po noon nangungupahan, ngayon may sarili ng bahay. Dati po noon nagko-commute, ngayon may mga sarili ng sasakyan. Purihin ang Diyos. Dati po noon halos palayasin sa apartment dahil hindi makabayad. Ngayon meron ng sariling malaking mansyon ng bahay. Hallelujah. At may resort pa, may hotel. Hallelujah. Worship brings blessing, mga kapatid. Kaya keep worshiping the Lord kahit mag-isa ka lang dyan sa bahay, kahit sa online worship, sumabay ka sa Word of God, sumabay ka sa pagpupuri at hahabulin ka ng pagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Benefits of worship. Benefits of worship po yan. Number 4, worship changes us. Sa ating pagsamba sa Diyos, binabago ng Panginoon ang ating mga buhay. Kasi nga po, bumababa ang presensya ng Diyos. Matthew chapter 5 verse 24, ang sabi ng Panginoong Hesus, kapag naalala mo na may kagalit ka sa iyong pagsamba, iwan mo muna yung alay mo, iwan mo muna yung handog mo, at makipagkasundo ka muna sa tao na iyong nakagalit. Hallelujah. So doon po natin makikita na ang pagsamba sa Diyos, binabago talaga buhay natin. Hindi ka pwedeng sumamba sa Diyos na kaaway mo kapatid mo, kaaway mo magulang mo, kaaway mo asawa mo. Hindi ka pwedeng sumamba sa Diyos na may galit ka. As you worship the Lord, pinapalambot ng Diyos ang puso mo. Binabago ng Diyos ang puso mo. Pinapawi niya, inaalis niya lahat ng tinik ng galit, puot, hindi pagpapatawad sa ating mga puso. Hallelujah. Kaya worship changes us. Number 5, the benefits of worship. Worship heals our wounds. Sa Luke chapter 6 verse 19, ang sabi doon, lahat ng may sakit, may karamdaman ay dinala doon sa harapan ng Panginoon. At silang lahat ay pinagaling ng Panginoon. Doon yung makikita na worship heals our wounds. Hallelujah. Luke 6:19, and the whole multitude sought to touch him, referring to Jesus, for power went out from him and healed them all. Ang sabi dito, at lahat sila ay pinagaling ng Panginoon. Hindi po sinabing ilan sa kanila pinagaling, yung iba tsamba lang, yung iba naman ay 50-50 pinagaling ng Panginoon. Hindi po sinabi dito na ilan sa kanila pinagaling, hindi sinabi kalahati sa kanila pinagaling. No po? Kundi ang sabi doon, lahat sila pinagaling ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, worship heals our wounds. Ano mang sugat yan. Yan man ay sakit sa pisikal na kalagayan, ito man ay sakit sa puso o emotional na karamdaman, mental na karamdaman, spiritual na karamdaman. As we worship the Lord, tandaan natin, the Lord is our healer, our great healer. He is a healing God. Pagagalingin ka ng Panginoon. May nakita po ako na witness ko po ng maraming beses. Yung isang
pastor evangelist na kapag nagpe-pray siya for healing, ang nakikita ko sa kanya, worship po yung susi. At inobserve ko po siya Doon po siya nakapokus sa pagsamba sa Diyos. At pinakita ng Diyos sa akin doon na sa pagsamba sa Diyos, sa pagsamba sa Panginoon, bumababa yung presensya ng Panginoon. At kapag bumaba yung presensya ng Panginoon, yung po mga nasa wheelchair, tumatayo, gumagaling, naglalakad, yung po mga may cancer, gumagaling, bumabangon, yung po may mga sakit at karamdaman, emotional, mental, spiritual, physical sickness, pinagagaling po. Dahil yung presensya ng Diyos bumababa during worship. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. The benefits of worship. Number 6, worship brings joy. Worship brings peace. Kapag sumasamba tayo sa Panginoon, hallelujah. Kung tayo ay disturbed, andun sa atin yung anxiety, andun sa atin yung fear, yung panic, yung depression, kung nandun sa atin yung pag-aalala, yung takot, pagkabalisa, as we worship the Lord, bumababa ang presensya ni Jesus at nilalagay sa puso natin yung peace, yung joy. Hayaan niyo pong basahin ko lang po saglit ito. Worship brings joy to our sadness, peace to our storm, and contentment to our emptiness. His presence meets our deepest needs. Hallelujah. Totoo po na ang pagsamba sa Panginoon, dinadala po nito joy sa ating pong kalungkutan. Dinadala sa atin ito ay peace sa bagyo, sa panahon na tayo may mga pagsubok. Inilalagay po sa atin yung contentment sapagkat ang presensya po ng Panginoon ay tunay po na kumikilos, bumababa sa ating mga papuri. The benefits of worship. Hallelujah. Napakaganda po nito. Uulitin ko po ng mabilis. The benefits of worship. Worship invites God's presence. Worship brings victory. Worship brings blessings. Worship changes us. Worship heals our wounds. And worship brings joy and peace in our hearts. Now, ito po ang challenge ko po sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan. Ang sabi po dito, turn your worry into worship and watch God turn your battles into blessings. Ito po ang challenge. Ano man yung pag-worry natin, iyan po ay palitan po natin ng pagsamba sa Panginoon. Palitan po natin yan ng pagpupuri sa Panginoon. Na anuman yung ating sitwasyon, tayo man ay nasa pandemic, tayo man ay nasa crisis, tayo man ay nasa banig ng karamdaman, may problema man po sa ating pamilya, tayo man ay may matinding mga pangangailangan, hindi po tayo pwedeng pigilan ng mga bagay na ito. We will still worship the one and only God who is Jesus Christ. Sasamba lang tayo sa Kanya. And as we worship the Lord, makikita po natin, nandun yung presensya Niya na nagko-comfort sa atin, nagpapagaling sa atin, nagbibigay sa atin ng tagumpay, nagdadala ng pagpapala sa atin, nagbabago ng ating buhay. Hallelujah! Tayo po ay manalangin. Panginoon, aming Ama, marami pong salamat sapagkat natagpuan po nyo kami. Kaming mga nalayo sa inyo, nakakilala kami sa iyo, O Diyos. Salamat na kilala namin kayo, na kayo, Panginoong Hesus, ang tunay na Diyos na dapat lamang pong sambahin. Panginoon, patawarin mo kami, maraming bagay dito sa mundo ang sinamba namin. Pinag-ukulan namin ng panahon, pinag-ukulan ng aming oras, lakas. Even yung mga resources namin, ginamit namin lahat ng ito sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. At nakita namin na hindi pa rin kami masaya
there is still an emptiness in our hearts na ang mga bagay na ito, Lord, karangyaan, kasikatan, kayamanan, kapangyarihan, hindi po pala nito kayang punuan yung emptiness sa aming mga puso, O Diyos, na tanging Ikaw lang ang nakapagpupuno nito, Lord. As we worship You, Lord, today, Lord, we invite Your presence. We invite Your Holy Spirit. Hallelujah. Come on, church, let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Panginoon, we worship You for who You are. You are our God. You are our Redeemer. You are our great healer, our great provider. You are our God. Hallelujah. Ikaw lang ang Panginoon namin. Ikaw lamang, O Diyos. At sa oras na ito, Lord, pagalingin mo po ang mga kapatiran po namin, ang mga kaibigan namin, mga mahal namin sa buhay na may sakit sa oras na ito, Lord. Touch their bodies. In the name of Jesus, let Your healing power flow in the name of Jesus. Kapatid, kaibigan, tanggapin mo kagalingan ng Panginoon. Pinapalakas ka ng Diyos. Pinagagaling ka ng Panginoon. There is a creative miracle right now. Kung may problema ka sa puso ngayon, bibigyan ka ngayon ng Diyos ng bagong puso. Kung may problema ka ngayon sa kidney, ito man ay left, ito man ay right, bibigyan ka ng Diyos ng bagong kidney sa oras na ito. Manampalataya ka, worship the Lord in the name of Jesus. There is a creative miracle right now flowing inside your body in the name of Jesus. I speak healing. Yung tumor, tinutunaw ngayon ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Yung tumor na kumalat sa iyo sa pangalan ni Jesus, tunawin mo ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Sige kapatid, patuloy kang manampalataya. Patuloy mo sabihin sa Panginoon, Lord, I am healed and I want to serve You, Lord. I will preach Your word. I am going to worship You. I am going to serve You, Lord God. Hallelujah. Panginoon, salamat. And as we worship You today, Lord, we receive Your blessing. We receive blessing right now in the name of Jesus. We receive victory, Lord God. Nag-aangking kami ng tagumpay. We receive peace and joy right now, Lord. At binabago mo, Panginoon, ang aming mga buhay. You changes us, O Lord. Salamat, Panginoon. As we worship You, Lord, binabago mo po kami. Nagkakaroon ng reconciliation right now. Hallelujah. Yung mga pamilya na magulo, Panginoon, magkakaroon ng kapayapaan sa oras na ito. Yung mga mag-asawang away ng away, Panginoon, dadaloy ang kapangyarihan mo, yung pag-ibig mo as they worship You, Lord God. Dadaloy, Panginoon, yung kapayapaan, pag-ibig mo, reconciliation in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Lord, we will continue to worship You. No one can stop us in worshiping You alone, O God. Salamat, Panginoon, aming Ama. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Panginoon, kami narito ngayon at nananabig sa inyong presensya. Pakita mo luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam sa presensya mo muling mananas. Ako ay narito ngayon, nananabig na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabig na makita luwalhati ng iyong mukha.
Nananabig na ba kayo? Nananabig na makita yung walhati ng iyong lugar. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa. Nananabig na makita muli mong pagbisita. Panginoon, Panginoon Jesus, malayang malaya ka. Patuloy mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabig na makita muli mong pagbisita. Panginoon Jesus, Panginoon Jesus, malayang malaya ka. Patuloy mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Tayo magsayaw! Malaya ka! Pinupuri ka namin, Lord! Tayo magsayaw! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabig na makita muli mong pagbisita. Panginoon Jesus, malayang malaya ka. Patuloy mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Yeah! Malayang malaya ka. Baguhin mo, napakabuti mo, Panginoon. Pag-ibig